kamakailan lamang, nag-inspeksyon ako sa naging epekto ng habagat ng bagyong Krising, Dante at Emong. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. At yung iba, guni-guni lang. For a short review lang, para alam nyo naman na ako ay pantay. Naririnig nyo naman ako tungkol sa pagtatarot sa ating Vice President. Ngayon naman, President ang ating tatarot. But before that, kung napansin nyo, nagtarot na po ako tungkol sa ating President. At maraming warning noon ang tarot sa kanya. Na actually, kung pinakinggan lang po at nanawagan pa ako na kung sino ang nakakarinig ay payuhan ang ating President. Kung yun lang po ay nasunod, hindi po sana nagkaroon ngayon ng isang maatikabong paglalabas ng emosyon ng sanlibutan na ikinabagsak. Sinabi ko po yan noon, babagsak at iikot ang sitwasyon. Mawawala ang tiwala ng mga tao sa mga tauhan ng ating gobyerno. Nangyari di po ba? So, ngayon po, ito na naman tayo. Ipapaliwanag ko na naman na ito po ay pantay na pagbabasa ng tarot. Yan, may dumando. Kaya napatingin ako. Gabi ho dito ngayon, kaya medyo creepy. Binabalasa ko lang ho. Para, ito na ho. Para po sa ating President Bongbong Marcos. Ayan. Kita nyo po ang tarot. Medyo may reflector lang kasi gold siya ngayon. Siya yung feel ko. Pakita mo sa akin kung ano ang dapat kong ipaliwanag at sabihin. Ang lahat ng aking sasabihin ay naayon sa iyong ipakikita at ipagtatapat sa sanlibutan. Bongbong Marcos, Presidente ng Pilipinas. Yan po ha. Kita nyo po, scattered po yan. Ibig sabihin yan, talagang ginugulo ko po para walang bias. Wala yung sabihin yung scripted. Ayan. Dito pipili lang po ako. Since hindi po ako si ating President, i-represent ko po ang pangalan niya. Ay, naglaro pa ako yan. Ito po ngayon ang nararamdaman ng ating President Bongbong Marcos. Kung napapansin niyo po, ang puso niya. Ayan. Bakit po ang puso niya ang inilabas? Sa nangyayari po ngayong tensyon, sa nangyayari po ngayon na balitaktakan, sa totoo lang po, walang masisisi kung hindi siya. Kung actually, ito baka sermonan ko pa nga po yung mga taong nakikinig na talagang sasabihin nilang sila'y makamarcos. Kung talagang makamarcos kayo, sana narinig nyo noon ang YouTube at vlog ko. Napayuhan nyo po ang ating presidente, kung sino man ang nakaririnig nito, na maghinay-hinay sa pagdidesisyon tungkol sa isang pamilya. Dapat po, lahat ng nangyayari, kahit sabihin pa po natin na alam niya o hindi niya alam, at the end of the circulation of the game, sa kanya ito ibabato at siya ang mawawalan ng reputasyon at pangalan kapag itinuloy niya ang laban sa Duterte family. Sinasabi ko na po ito noon kasi nangyari na eh. So, it means totoo ang aking hula, totoo yung vlog. Pero ito, nakita ko ngayon dito, ang kanyang puso ay puno ng pangamba. Bakit? Sa nangyaring sitwasyon ng butuhan, ipinakita ng sangbayan ng Pilipino na ayaw na nila sa sitwasyon ngayon. At bakit nangyari yon? Dahil po sa, hindi natin alam, kasi ang nakalagay lang dito is dahil sa mga desisyon na hindi napag-aralan. At ang ginamit ay ang impulsive thinking or yung sinasabi natin na kung ano ang may kumbaga sa papel, ito, binigay ko sa inyo,
hindi na niya siguro nabasa, tuloy-tuloy lang, and then pinatupad, and then ngayon nagkagulo. Ang naging kalaban po niya ngayon ay ang sambayanang Pilipino. Pero marami pa rin naman po nagmamahal sa kanya. Ayan, ang dami pa rin naman po nagmamahal sa kanya. Again and again, kung may nakakarinig po nito na President Marcos po, sana po mapagpayuhan na wag basta makinig, wag basta magdesisyon. Hanggat maaari, i-stop ang lahat ng issue sa isang pagkaing nagbigay sa iyo ng anghang. Kasi kapag ito ay nilagyan mo pa ng nilagyan ng anghang ang isang issue na yan, maniwala po kayo, mapapaso kayo sa dulo. At ang kalalabasan ng pagkapaso, sunog. At ang sunog, pagkawala ng kung anong meron. Yan. Hindi ko alam, again po, nagbabasa lang ako ng tarot. Hindi ko alam kung sino itong lalaking ito na sobra niyang pinoproteksyonan. At itong protection na to is nasisira ang reputasyon ng ating President Marcos. Ako po ay hindi po bias. Ako po ay pantay. Binabasa ko lang po ang sinasabi. Ayan po, isang lalaki na pinoproteksyonan niya. Ayan, isang lalaki na malapit sa puso nila. At ito ay may parang matatanggap, may tinatanggap itong kayamanan or pera or what na ibibigay ng siguro parang mayroon silang hinahabol na pera or batas na para talaga sa kanila. Kaya ayan may cup siyang hawak, tapos may isda. Ibig sabihin, matagal na itong kayamanan o pera o anuman mahalaga na kaya nasa cup, gold pa yung cup. Ibig sabihin, malaking halaga ito na yon ay mapapasa kamay nung lalaking yon. Pagkatapos, may usaping agreement. Hindi ko alam kung ano ito. Ayan po. Yan ang pinoproteksyonan. At sa pagproteksyon niya po dito, hindi ko alam kung sino itong lalaking ito, ay maaari pong masira ang reputasyon niya bilang isang presidente. Hindi ko po alam. Wala naman po akong alam sa ganyan-ganyan. Binabasa ko lang po ang tarot. Isang revelasyon ng inyong tarot na parang ngayon lang kayo nagigising na may 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tao po ang parang bubuyog na bulong ng bulong sa inyong tenga ang sinunod ninyo. At kung sino man po ito, na 7 taong ito, kung naririnig nyo man po ako, aming presidente, sana po ay hihinto nyo na po ang pakikinig dito sa 7 taong malalaking ito na bubuyog. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 po siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 talaga. 7 siya na tao, pero ang isa, hawak mo. Ibig sabihin, nasa paligid mo lang at babae ito. Sana po lahat ng bulong-bulungan, lahat ng mga request, lahat ng mga pinag-uusapan ay pag-isipang mabuti. Kasi po, nakita po dito na kaya kayo nakabikaka, ayan, kaya po kayo nakahawak ng ganyan. Ang ibig sabihin po nito ay failure ang kalalabasan ng kung ano man pong pag-uusap na iyon. Nako. Ang sitwasyong ito ngayon na inyong kinakaharap po ay kinakailangan yung pagkaingatan. Kumuha kayo ng magaling na advisor na tuturuan kayo ng tama. Kasi po may isang malaki pong pagsubok na darating sa inyong pagkapangulo. At ito po ay tungkol sa mga tao na magpupumilit na kayo ay pababain sa pwesto. Sinabi ko na po yung totoong nakita ko po. Wala po akong ayan po, mga tao na pinamumunuan ng unexpected na tao na babaliktad sa iyo. May tao pong babaliktad sa inyo na yun din ang magkakanulo para siguro para linisin ang sarili niya
Dahil nga maiipit kayo sa kaguluhan, yun po ang lumabas sa tarot. At dahil doon, taong bayan na naman ang gagawa ng paraan at magre-request na kayo po ay bumaba sa upuan. So yan po ay parating na pagsubok sa inyo. Para po hindi na mangyari yan, ang clue, pag-isipang mabuti. Kung maiisip nyo po, hindi ako against, wala akong against. Ako po yung nagbabasa lang at ibinibigay lang ng tarot ang kasagutan kung paano mababawasan po yung sitwasyon na yan. Ibig sabihin, pag-isipang mabuti lahat ng desisyon. Hanggat maaari, parang pagkain ho yan eh. Hanggat maaari, ikaw ay umiwas sa sobrang anghang. Napasok ka na nung una, wag mo nang ulit piliting hawakan. So yung mga, hindi po ako nakikialam, nagbibigay lang po ako ng payo. Yung mga kasamang mga nagsasalita sa inyo na, oh, ganito, ituloy ito, o ituloy nyo ang impeachment, o ito naman, request for impeachment. Tandaan nyo po, napaso na kayo sa ama. Huwag nyo nang hayaang mapaso ulit kayo sa anak. Pag-aralang mabuti. Again and again po, pag nagkamali po kayo ng desisyon, Mr. President, pagbagsak po ito ng political career, ng pamilya. Ito po yung naitarot ko na rin po dati kay Ma'am Emmy Marcos, na mahihirapan. Kung napansin nyo dati, ang taas ng rating niya, tapos pumasok siya nitong huli. Tapos inendorso pa po ng ating Ma'am Sara Duterte. So, ibig sabihin po noon, nanganganib na mawalan ng, hindi naman po lahat kasi, yun sinasabi ko, hindi naman po lahat ng tao ay nagagalit. Pero, karamihan po ng tao nag-iisip na masyado na pong personal, nawawala na po yung batas. So, dun po nakakatakot. Baka biglang, yun din po ang magbigay ng trigger para ang mga tao ay mag-aklas. Kaya sana po pag-isipang mabuti. Pag-isipang mabuti po, kasi ako para sa ikabubuti ng lahat. Ito kasi biglang tumayo ang isang ikaw ay isang hangman. Ngayon naiisip mo na parang naiisip mo na ang nangyayari. Pero paano ibabalik ang nakaraan? Yun, true, siguro, wag na nga ulit humawak ng mainit na bagay pagdating dyan sa case ng mga Duterte. Yun lang po talaga ang makakapagbagdang ng inyong karir. Ano ba yan? Bakit kasi na lang? Wow. Isang babae sa family ang sana pagsabihan din na mag-slow down ng mga desisyon. Kasi ang mga decision making na gagawin for this year ay struggle. So, ibig sabihin, kung ano man ang desisyon at ano man ang mangyayaring gawain ninyo, kayo po ay mapupunta sa isang negative position of life. Ibig sabihin noon, kung makikita nyo po, may evil. Ibig sabihin, lahat ng desisyon na gagawain ninyo na hindi talaga pag-iisipan at lalo na't mapapansin ng taong bayan ay pagbagsak po ng political career ninyo. Ayan po. Marami po ang nag-iisip na eto po na magsama-sama para po lumapit sa inyo at hilingin na ihinto na ang anumang bagay tungkol sa
kaguluhan na kinasasangkutan ng tungkol sa ICC po. So kung ang payo po sa inyo ng tarot, kung kaya nyong ibigay, ano ba ang kailangan, perma para makalaya, kung ano po, ito po'y payo lang ng tarot. Para po hindi na tumuloy-tuloy ang dilema ng emosyon ng mga sambayan ng Pilipino. At nakalagay po kasi dito, pag hindi nyo nagawa ng paraan, ang taong bayan ay magiging isang anino. Pag sinabi pong anino, sumusunod, pero maaaring yung pagsunod na yon ay kunwari lamang, tapos maging cause ng big problem ninyo. So, yun po ang sabi. Kalungkutan. Talagang kayo po ang dapat gumawa ng paraan upang ang inyong opponent o ang kung sino man, alam naman na ng buong bayan na sa inyo talaga isinisisi ang lahat ng bagay na nangyayari sa inyong nasasakupan. Ang sabi po dito, kinakailangan mapanatiling ligtas ang Tatay Digong sa ICC o sa anuman upang hindi dumating ang panahon, lahat na naman ang mangyayari ay sa inyo po masisisi. So, ang linaw po sabi ng tarot, kailangan maging safe si Tatay Digong o ang mga family Duterte kasi lahat po ng mangyayari ay sa inyo isisisi ng taong bayan. Sinusubaybayan po kasi ng taong bayan yan po. Kaya nakatalikod kayo, may hawak na patpat o kahoy kasi ibig sabihin, watch out ang mga tao sa bawat galaw at kilos nyo. So, napakahirap po ngayon dahil talagang dinumero uno, binabantayan ng taong bayan. Kaya kinakailangan po makagawa kayo ng paraan na mailabas ang hinihiling ng taong bayan. Ayan. At maging ligtas. Naku po, tandaan nyo, anumang mangyayari sa buhay ng tao na ngayon ay naging dahilan kung bakit napunta kayo sa hot seat, pag-aaklas ng buong sambayanan. Kaya pag-isipan nyo mabuti ito. Kaya kung ako sa inyo, hanggat malakas at kaya pa, pauwiin nyo na po ang dapat pauwiin. Ito po'y payo lamang. Hindi po ako, wala naman noong kapangyarihan. Nakita ko lang ho naman sa tarot na yun lang ang makakapagbigay ng kagaanan at tigilan na yung mga nasa paligid na puro bulong na parang bubuyog sa inyo. Ayan para sila mga bubuyog na dumadapo sa mga dahon para bumulong ng bumulong. Mali nga mali ang hinahatnan. Kaya mas mabuti po na wag makinig na lang at piliting ibalik na lang. Kayo lang po ang nakikita dyan sa tarot na makapag-aayos din ng sitwasyon. Ang presidential spokesperson, araw-araw may inaaway. Lahat ng problema ng bayan, ang sagot ay ayuda. Krisis sa Middle East, ayuda, ayuda, ayuda. Ang mga Pilipino para ng siwan tamad sa halip ng mangarap at magsikap, naghihintay ng AIX tupad. Nakatanggap ng 5,000. Ilang araw lang, ubus na. Ano gagawin? Nga uli. Ito po ang tunay na kalagayan ng ating bansa. Isang pamahalaan na walang malinaw na direksyon. Isang pamahalaan na walang sapat at matapat na solusyon sa pinakamabibigat na problema ng bayan. Isang pamahalaan na tila naubusan na ng vision para sa kinabukasan. Ito na lang ba ang programa ng Administrasyong Marcos? Ayuda. Ayuda, ayuda. Higit 8 bilyon para sa mga barangay. 200,000 pesos kada isa sa 42,000 barangays ng bansa. Makatwiran ba ito? Equitable ba ito? Kailangan ba ito? Namomonitor ba kung tama ang paggasta nito? Hindi para itong salapi na isinaboy sa hangin.
50,000 ang populasyon ng isang barangay, makakatanggap ng 200,000. Yung isang barangay, 1,000 lang ang populasyon, makakatanggap ng 200,000. Where is the equitability? 5 scholars to be determined by the barangay. Di ba dapat ang CHED o mga paaralan ang tamang magpatupad nito? Ang mangyayari niyan, awayan at tampuhan. Reklamo, kamag-anak lang ni Kapitan ang nabigyan 100K. Bahala na kayo kung saan yung gagastusin. Alam naman natin, barangay, pati SK ngayon, may SOP din. Sayang ang salapi ng bayan. This is patronage politics. Hindi makatwirang programa at walang magiging impact sa pagunlad. Ano ba ang kinakampanya ng Pangulo? Ang pagtaas ng kanyang trust rating o ang pagunlad ng bansa? Lahat ng problema ng bayan, ang sagot ay ayuda. Krisis sa Middle East, ayuda, ayuda, ayuda. Ang mga Pilipino para ng siwan tamad sa halip na mangarap at magsikap, nakanga, naghihintay ng ayos tupad